Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ni Boss Nonong mula sa kanyang personal na karanasan. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Iloilo. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Nonong. At ang kwentong ibabahagi ko ay sarili kong karanasan. 10 taon na ang nakakaraan. Kami po ay nakatira sa isang baryo dito sa Estancia, sa lalawigan ng Iloilo. Yung lugar namin ay hindi naman ganong bundukin. Maganda ang aming lugar. Napapaligiran ng mga kakahuyan at may parte ng mga palayan. May sapa sa malapit na kung saan malaking tulong ito sa aming mga palayan at maisan. Pero pangkaraniwang baryo lamang ito sa amin. Hindi lingid sa akin ang mga usap-usapan tungkol sa mga aswang, lalo dito sa lugar namin. Lalo na yung mga kwentong kagaya ng mga wakwak at tungkol sa mga tiktik. Noong mga panahon na yun, ako'y nandiligaw pa lamang sa aking partner ngayon. Bagamat iisang barangay lamang kami at iisang purok lang din, ngunit magkalayo ang bahay namin. Dahil ang barangay namin ay malawak. Ilang ektarya pa ng mga palayan at kakahuyan ang madadaanan bago makarating sa kanila. Sa kabila ng layo nito, ay pinipili kong makadalaw sa kanila ng mga 3 beses kada linggo. Dahil yun sa pag-ibig ko sa kanya. At madalas, kapag ako'y dumadalaw sa kanila, ay tuwing hapon. Pagkadating doon, yun na yung umpisa ng aming kwentuhan. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, gumagabi na. Mapapansin ko na lamang na madilim na ang kapaligiran. At kadalasan, inaabot ako ng alas 12 ng gabi sa kanila. Sinasabihan naman ako na doon na lamang matulog. At syempre dahil lalaki ako, nakakahiya kaya tumatanggi ako. Kaya kahit 10 oras na ng gabi, talagang nagpupumilit akong makauwi. Saka, paraan ko din yun para maipakita sa aking nililigawan na hindi ako ganong natatakot sa mga ganyan. Na medyo malakas ang aking loob. Pero sa totoo naman, hindi naman talaga ako masyadong matatakotin. Lalo na patungkol sa mga aswang. Kagaya ng mga wakwak at tiktik na yan. Hindi pa naman kasi talaga ako nakakakita ng mga ganun. At pawang mga kwento lamang ang akin naririnig. Pagpauwi na ako galing sa aking iniirog, yung dadaanan ko isang malawak na maisan. Ilang ektaryang maisan din to. Kaya tuwing dadaan ako dito, nakakasabay ko ang pag-ugoy ng mga maisan kapag lumalakas ang hangin. Hindi naman ako nakakaramdam ng kakaiba. Kaya tuloy-tuloy lamang ang aking lakad. Pagkalagpas ko sa maisan, tatawirin ko naman yung ilog. Kabisado ko naman na yung ilog kaya madali na lang sa akin yun. At isa pa, bihasa ako sa paglangoy, kaya
Baliwala na sa akin yun. Ang kasunod nun, palayan naman ang aking dadaanan. Malapad din ang palayan na yun. Ngunit kampante ako kapag naglalakad ako dun. Lalo na kapag gabi dahil damang-dama ko ang sariwang hangin. Pagkalagpas sa palayan, ay may isang bahay pa akong madadaanan nun. Paglagpas na sa isang bahay na yun, sa hindi kalayuan, ay merong balon doon. Uso sa probinsya namin ang balon na kinakabitan ng bomba o yung poso na tinatawag. Yung hawakan ng poso na yun ay gawa sa kahoy na mahaba. Kaya tuwing uuwi ako, ay dadaanan ko yung balon na yun. At kinukuha ko yung kahoy na mahaba na yun at binibitbit ko pa uwi. Dahil ang kasunod na madadaanan ko nun ay puro puno na ng mahogani o yung kamagong. Yung daang tinatahak namin dun ay puro puno ng kamagong na nakahilera sa magkabilang gilid. At nasa gitna nito yung daanan. Mga naglalakihang puno ito na tila ay pinapayungan ang nagdadaan sa gitna ng mga matatayog nitong sanga. At tuwing dadaan ako dun, ay nagtatayuan ang mga balahibo ko at buhok ko na hindi ko maipaliwanag. Isang gabing napadaan ako dun, ay bigla na lamang akong nakaramdam ng kakaiba. Ang pakiramdam ko ay parang may mga matang nakatingin sa akin habang ako'y naglalakad dun. Habang naglalakad ako ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Nakakabinging katahimikan. Nakakaiba dahil kadalasan ay nakakarinig ako ng mga huni ng mga kulisap doon. Nung gabing yun, ay itinuloy ko lamang ang aking lakad dahil yun lang ang pinakamalapit na pwede kong madaanan. Sa kabila ng katahimikan yun, ay biglang humangin. At kasabay nun ay ang paghagunos ng mga dahon. Kaya napatingin ako sa paligid. Ngunit pawang kadiliman lamang ang aking nakikita. Kaya lalong tumindi ang pagtayo ng aking mga balahibo. Nang maya-maya pa, ay biglang naglaylayan ang mga sanga ng mga puno ng kamagong at humarang ito sa aking dinadaanan. Hindi ko alam kung paano nangyari ito dahil sa tayog ng mga punong ito ay parang yumuko ang mga ito upang maglaylayan ang mga sanga nito. Kaya nung puntong yun ay todo higpit ang hawak ko sa mahabang kahoy na kung ano man ang magpakita ay tiyak hahampasin ko. Pinapakiramdaman ko ang kapaligiran at patuloy pa din ang nararamdaman kong parang may nakatingin sa akin. Nagpatuloy lamang ako at kitang-kita ko kung paano humapay sa aking dinadaanan ang mga sanga na mula sa matataas na punong kahoy. Hindi ko maintindihan kung anong kahiwagaan ito. Ngunit hindi ako nagpatalo sa aking emosyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. At nakaharang ang isang malaking sanga. Kaya sumuta ako sa ilalim at bahagyang iniwasan ang sangang nakaharang. Kitang-kita akong hindi man lamang ito nabali. Nakahapay lamang ang malaking sanga. At kung paano nangyari yun, ay hindi ko din alam.
Nung mga sandaling yun ay napakahigpit ng aking hawak sa kahoy na bitbit ko. Na parang anumang sandali na may magpakita ay hahampasin ko talaga. Pagkaiwas ko sa unang sanga, wala naman nangyari sa akin. Ngunit nung mga sandaling yun ay patuloy pa din ang paghangin. Kakaiba ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Ngunit nagpatuloy lamang ako. At ganun lang ang aking ginawa. Hanggang makalagpas ako sa kakahuyan na yun. Ngunit sa buong sandali na nasa kakahuyan ako, ay ang pagtayo ng aking mga balahibo sa katawan ay hindi dun humihinto. Nung gabing yun ay nakauwi naman ako ng maayos. At walang masamang nangyari sa akin. Ngunit yung naramdaman ko sa kakahuyan ay talagang hindi mawala-wala sa aking isipan. Mga sunod na araw ay hindi muna ako pumunta sa bahay ng aking nililigawan. Nag-inuman kami ng mga taga sa amin, kasama yung mga pinsan ko. Pumwesto kami ng inuman dun sa isang lote na ang bakod ay mga puno ng Madre de Cacao. At may nakapalibot na wire. Yung kandang-kandang, tawag sa amin. Ang pinag-inuman namin na yun ay sa gilid ng palayan. Doon yung lote na yun. Nung gabi na yun, ay maliwanag ang buwan. Medyo nakakarami na kami nun. Kaya habang nag-iinuman, ay tuloy-tuloy lamang ang aming kwentuhan. Nang bigla kaming may marinig. Ang lakas ng tunog. Ang lakas ng ingay na nililikha nito. Hindi ko mawari kung ano yung tunog na yun. Ngunit ang pagkadinig namin ay wak, wak, wak. Ang tunog na yun ay umiikot sa aming paligid at tila ay parang nagmumula sa itaas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko ng mga sandaling yun. O baka dala na rin ang nainom ko. Dahil hindi naman ako natatakot sa mga ganyang nilalang, ay sa loob-loob ko ay parang hinahamon ko to. Pero sinabihan ko ang mga kasama ko na, "Tol, paigutan nyo. Yun bang kiskisin nyo yung bote? O di kaya anong mga bagay para tumunog?" Sabi ko. Dahil ang paniniwala namin sa aming lugar ay magagalit ang aswang kapag ginawa yun, dahil masakit daw sa pandinig ng mga aswang yun. At yun nga ang ginawa ng mga kasama ko. Pinagkis-kis yung mga boteng wala ng laman at naglikha yun ng mga ingay. Nasa puntong yun ay parang hinahamon ko na ang nilalang na yun. Ang kasunod nun ay kinuha ko ang kutsilyong dala-dala namin sa panghiwa ng pulutan. Isa itong kitchen knife. At nagsabi ako ulit sa mga kasamahan ko, "Tol, pupunta ako dun sa labas ng bakod, sa gitna ng palayan. Susubukan ko kung hanggang saan ang kaya kong itagal. At susubukan kung makikita ako ang nilalang na yun." Kaya bago ako umalis, ay nagsabi pa ako sa kanila, "Huwag na huwag kayong lumapit sa akin. Dahil pag may maramdaman ako na may humawak o dumampi sa akin, isasaksakin ko agad. Kaya huwag niyo akong pupuntahan. At ituloy niyo lang yung pagpapaikot." Sabi ko pa. Kaya nung sandaling yun, ay maingat akong umalis. Papunta sa bakod. Halos payuko akong nagtungo sa gilid ng bakod.
palingalinga at nakikiramdam kung anong magiging kilos ng nilalang na yun. Pagkaabot ko sa bakod, ay pansamantala akong nagmanman. Patuloy pa din ang tunog na nililika ng nilalang na yun, na parang umaalingaw-ngaw sa paligid ang tunog na nililika nito. Sinigurado kong mahigpit ang pagkakahawak ko sa kutsilyo at marahang sumuot ako sa bakod na gawa sa wire. Nang makalusot na ako sa bakod, ay nagmamanman ako sa paligid. Sa lawak ng palayan na aking natatanaw, ay tila yun lamang ang aking nakikita at wala nang iba. Maging ang imahe ng nilalang ay hindi ko makita. Ngunit patuloy ang ingay na ninilika nito. Kaya nagpatuloy ako sa aking gagawin. Maingat ngunit mabilis ang aking kilos. Halos pagapang akong nagtungo sa gitna ng palayan. Nung sa tansya ko ay nasa gitna na ako ng palayan, ay umupo ako habang mahigpit na hawak ko yung kutsilyo. Nag-aabang ako at nakikiramdam kung anong magiging hakbang ng nilalang na yun. Nung mga sandaling yun, ay nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Habang patuloy pa din ang ingay na nililika ng nilalang na yun. Paikot-ikot ito na parang sa itaas ito nagmumula. Paikot-ikot ito sa taas. Paikot-ikot ito sa itaas ng palayan. At ang tunog na nililika nito ay tila bumabaon sa aking katauhan. Parang mas madiin. Naanimoy galit na galit. At ang ingay na nililika nung nilalang na yun ay pabago-bago. Parang lalayo sa isang banda. Hihina. At unti-unting lalakas. Na habang tumatagal ay parang papalapit ng papalapit sa akin. Parang nagmumula ito sa itaas. Papalapit ng papalapit sa aking uluhan. Napatingala ako. Sa kabila ng liwanag ng buwan nung gabi na yun, ay wala akong nakikita. Ngunit ramdam na ramdam ko ang kanyang presensya. Nakikiramdam pa din ako. At habang tumatagal, parang halos nasa uluhan ko na ang ingay na nililika na yun. Kaya muling napatingala ako. Naghahanap ng lumilipad na uri ng nilalang. Ngunit kahit anong tingala ko ay wala akong makita. Wala akong nakikitang hayop na lumilipad. Nang muli kong marinig ang tunog ng nilalang na yun, ay halos katabi ko na ito. Ngunit wala pa rin akong nakikita. Kaya nakaramdam na ako ng matinding takot ng mga sandaling yun. Hindi ako madaling matakot, ngunit sa puntong yun ay tila nagtayuan ang mga buhok ko sa ulo. Sobrang nerbiyos. Pakiramdam ko ay parang mga alambre na ang buhok ko sa sobrang takot. Pakiramdam ko ay anumang oras ay may dadagit na sa aking uluhan. Kaya napasigaw na ako sa mga kasama ko. Tol! Hindi ko na kaya. Sunduin nyo na ako. Napasubsob na ako sa gitna ng palayan nun. Hindi ako tumatayo dahil pakiramdam ko pag tumayo ako ay may hahablot na sa akin. Kaya nagtakbuhan yung mga pinsan ko at mga kasama ko na may kanya-kanyang dalang pamalo upang puntahan ako sa gitna ng palayan. Sa sobrang tindi ng takot na naramdaman ko ng mga sandaling yun, ay parang hindi ako makagalaw.
Ganun pala kapag nakaramdam ka ng matinding nerbiyos na parang hindi mo na makontrol ang iyong katawan. Nang makarating ang mga kasama ko sa akin, ay bigla-biglang nawala ang bigat na naramdaman ko at bumalik ako sa wisyo. Noong mga sandaling yun, ay tila unti-unti ring nawala ang wakwak na umiikot-ikot sa aming itaas. Simula nun ay iniwasan ko ng magpagabi ng gusto, lalo na pag pumupunta ako sa bahay ng aking partner. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap. Maraming salamat. Kumari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais kong i-shout out si Boss Beshin 6045. Boss, shoutout po. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Marlon Paro. Happy birthday on June 7. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po sa ating tahimik na tagapakinig mula sa Darasa, Tanawan City, Batangas. Pa-shoutout din po kina Elijah Bryce, Boss Alia, Briel, at Olivia Norin, Eliza Dankalan. At shoutout din po sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Benji. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Edwin Villena dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Deding Meral. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga-barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa may Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodoro, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Vesta Grande, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, at sa Marcos family. Shoutout po from Boss Fernando Marcos. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jason Moslares. Shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, ma'am.
Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang My Kokoro team. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss JB, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Kuya Gio ng Muntinlupa. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Marlon Perez, Kitito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka. Shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Rinaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po.
Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May tayo po kayo, bisita lang sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyo, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M's Luck, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Katifuko, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Sword, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.